Alright guys, magandang tanghali po sa ating lahat. So ngayon guys is kasama natin si King o yung Raider 150 carb natin. So ngayon guys is gusto ko lang i-share sa inyo guys na naipakabit na pala natin yung Motaro chain set natin na 1445. Ito yan. Yung kulay na ito is chrome. Yung sukat po is 45. Ayan o, kung nakikita. Ayan, 45 ito, 45T. Diba? So dito yung 45, doon yung 14. So sa mga nagtatanong nga pala guys kung bakit nga pala tayo nag 45 o 1445 na sprocket, dahil kung mapapansin nyo is hindi na po kasi stock po yung tire natin. So yung stock po na ito guys na gulong is 80-90 sa likodan at 70-90 sa harapan. So since yung gulong na yon, yung gulong natin ngayon is hindi na po siya stock, so sinubukan po natin na hindi rin tayo mag-stock. Okay, so yung ano kasi natin, yung stock natin na sprocket is 1443. Okay, so swak na swak yon sa gulong na stock din, which is yung 70-90 at 80-90. So ngayon is nag 90-80 tayo, so ibig sabihin po nun is 90 malapad, 80 mababa. Yung 80-90 naman, 80 yung lapad, tapos 90 po yung taas. So ibig sabihin po nun is mas mataas po yung stock na gulong. Okay, so ito nagmukha lang siyang mataas dahil malapad po siya. Kumbaga nako-compress po talaga, kumbaga para siyang lumulobo. So ngayon naka 90-80 tayo, so sinubukan din natin mag-oversize ng sprocket. Okay, so pinalitan natin yung stock natin dahil yung dito niya po, yung mga ipin niya is matulis na. So ibig sabihin kailangan na po siyang palitan. Tapos isa rin po yung sa mga nalaman ko na kailangan din siyang palitan, kasi na-feel ko yon, lalong lalo na pag may angkas ako. Yung pag may angkas ka kasi guys, ibig sabihin nun is may persa na po siya dito sa may bandang upuan, sa may bandang angkasan, okay, o sa may bandang OBR. So yung nangyayari, yung pag medyo may persa na dito, napipress siya, tapos pag nasa around 60 to 70 kilometer po yung takbo ko, nag-i-slide na siya. Parang may mga lagitik na ingay na nangyayari dito sa may bandang sprocket. So ibig sabihin is umi-slide na po talaga. Nangyayari lang po yun guys pag may angkas ako, pero kung wala naman ako naririnig na lagitik. Okay, so akala ko talaga dati guys bearing yung may problema. Yung binuksan dito banda, kasi nagpalit din tayo ano ba yung Japan yun na brand, Koyo na brand yung pinalit natin dito na bearing. So dati akala ko talaga hindi ko sinisisi yung sprocket nung time na yon, kasi sabi ko iba kasi pag may angkas lang naman siya yung ayun talaga yung tawag dito, yung mga naririnig ko lagitik, akala ko talaga sa sprocket, akala ko talaga sa bearing. Pero yung binuksan yung dito banda, pinalitan na ng bearing, ginamit ko, pagkalipas ng ilang araw ganun pa rin yung naririnig ko. Kaya yung ginawa ko talaga, pinalitan ko na talaga yung sprocket, kasi yun yung time na yun is hindi ko pa talaga sure kung bearing talaga. Pero nakita talaga nung binuksan yung sa may bandang dito, sa may bandang bearing, kailangan na talaga siyang palitan din. Kumbaga may problema na talaga yung isa. Nakalimutan ko lang kung ano yung sukat nung yung pinalitan natin. Basta dito rin banda, hindi dito banda sa may sprocket, kasi bihira lang daw masira dito dito sa may bandang loob talaga. Nakalimutan ko lang kung ano yung sukat. Kaya nung time na pinalitan ko na yung bearing, ganun pa rin. Kaya dun na talaga ako na sprocket talaga yung may problema. Yung pinalitan na yung sprocket, nawala na yung problema. Okay, so ayan, 1445. So hindi ko pa ito na-try kung ano yung epekto na ito, kung magastos ba sa gasolina. Siguro mas magastos, kasi mas malaki na kumbaga mas malaki na yung hatak, o mas malakas na yung hatak, di ba? Isa lang sa mga di ko alam kung ano yung epekto nito sa engine, kasi since yung engine natin is stock, tapos yung sprocket natin is hindi.
Hindi naman ganun kalaki yung diferensya kasi dalawang ipin lang naman yung naidagdag, 45, tapos yung stock is 43. So sa mga ano nga pala guys, sa mga naka-experience na netong sprocket na to, paki-comment naman po guys sa comment section kung ano yung epekto nito, kung sa mga nakaranas na, kung ano ba yung epekto, kung naging magastos ba talaga siya sa gasolina, at kung nagkaroon ba ng problema yung engine, kasi hindi naman stock yung engine, ay hindi naman stock yung sprocket pero yung engine is stock. So sa mga naka-experience na, paki-comment naman po guys sa comment section kung ano ba yung naging epekto, kasi ako 2 days pa lang siya, simula nung naipakabit natin to, hindi lang natin nagawan agad ng video kasi busy tayo sa trabaho. So ayan, paki-click na lang po yung product nandyan sa video, tapos ilalagay ko na lang din sa screen yung shop na pinagbilang ko sa TikTok. Meron din po silang shop sa Shopee. Bali yung ilalagay ko dun sa product, yun ay yung shop nila. Yung shop nila ata, Luigi Motor Parts and Accessories, ayun ata yung pangalan nila. Ayan, kung nakikita yung sa screen, meron silang shop sa Shopee. Mas maganda na i-click nyo na lang yung product guys, tapos doon na lang kayo mag-order para dumirekta talaga kayo sa shop kung saan natin to binili. Okay, so yun lang naman po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next vlog and ride safe po sa ating lahat. Peace out.